Minsan daw ay mayroong nabuhay na isang hari na nagbigay ng isang napakahalagang announcement na magbibigay siya ng isang napakalaking gantimpala sa sinumang artist na makapag-sasubmit sa kanya ng isang larawang ipininta ng kapayapaan. So yun yung kanyang requirement. The painting must depict what peace is all about. So yung announcement na ito ay ipinakalat sa buong kaharian, and many great painters sent the king several of their best art pieces. Siguro napakalaki talaga nung pabuya nung hari, kaya marami ang nagpasa ng kanilang mga paintings. Most of the people, kasi nung nasa hari na ang lahat ng mga sinabmit na mga larawang ipinanta, ito ay kanyang inilagay sa isang parang gallery, and he opened it to the public, allowing people to see for themselves lahat ng mga ipinintang larawan na ipinasa na nagpapakita kung anong ibig sabihin ng kapayapaan. And kung tatanungin ng lahat ng mga tao nakakita ng lahat ng mga larawang i-display, their decision is unanimous. Para sa kanila, ang pinakamagandang ipinantang larawan ay yung isang calm lake na sumasalamin o nagsasalamin ng isang napakagandang bundok. At ang sky ay napakaliwanag with a few clouds. So para sa kanila, yun ang best painting. They were unanimous in all of their decision. Pero nung in-announce na ng hari, yung para sa kanya ay nanalong larawan na ipininta, nagulat ang lahat. Hindi nila sukat akalain na yon ang pipiliin ng hari. Yung larawang ipininta na yon, na nagkamit ng pinakamataas na gantimpala, ay patungkol din sa isang larawan ng bundok, pero ang bundok na ito ay isang kalbong bundok na bato-batuhan. It's not appealing like the one that they chose. It's rugged, bare, tapos ang sky ay napakadilim, at nagangalit ang mga matatalim na mga kidlat. Para sa mga tao, hindi ito larawan ng kapayapaan, kundi ito ay larawan ng kaguluhan. Ito ay isang nakakatakot na larawan. Ito ay larawan ng isang bagyo. Paano ito mananalo sa kategory ng kapayapaan? But if anyone would look very closely at the painting, particularly doon sa mountain na yon, that rugged and bare mountain, makikita nila ang isang maliit na puno sa pagitan ng mga crack ng bundok. So yung palang painter ay naglagay ng maliit na larawan. You need to see that small bush very, very closely. And on top of that bush, a mother bird built her nest. At habang malalakas ang mga kidlat at napakadilim ng kapaligiran, yung mother bird na yon ay payapang-payapa na nakaupo sa kanyang pugad. Yun ang nanalo ng pinakamataas na gantimpala. Para sa hari, yun ang ibig sabihin ng kapayapaan. Alam niyo tayo mga kapatid, we are in a fierce spiritual warfare. Ito ay isang digmaan
na hindi tayo dapat magpa-easy-easy. But only those who have peace will win. Itong matinding digmaan na ito, kung saan ang lahat ng mananampalataya ng Panginoong Jesucristo ay involved, mananalo lamang kung magkakaroon ka ng kapayapaan. Samahan niyo po ako basahin ang ating text ngayong hapon na matatagpuan sa Ephesians chapter 6, verse 15, Efeso, kabanatang 6, talatang 15. So maikling talata lang ito, basahin natin sa Tagalog. Ganito ang sabi sa ang bagong ang Biblia, at nakasuot sa inyong mga paa ang pagiging handa para sa ebanghelyo ng kapayapaan. Ito ang salita ng Diyos. Dalawang major point ang gusto kong i-share sa inyo from this text. Number 1, madaling matandaan, peace with God, kapayapaan sa Diyos. At ang pangalawa, peace of God, kapayapaan ng Diyos. So madaling tandaan, di ba? So let's look at the first one. Peace with God. Now we come to the third piece of the armor. Ito na yung pangatlong piraso ng baluti ng Diyos. Now, katulad ng mga nauna na mga piraso ng baluti ng Diyos, itong piraso na ito ay konektado doon sa imperative sa verse 14. What was that imperative? To stand. Tumindig kayo. Sa ating pagtindig, sinasabi ni Apostle Paul, dapat tiyakin natin na ang ating mga paa ay nasusuotan ng sapatos ng ebanghelyo ng kapayapaan. Bakit dinugtong ni Apostle Paul ito doon sa imperative? Pag pinag-aralan niyo yung structure nitong ating passage na ito, Ephesians chapter 6 verses 10 to 20, makikita niyo there's only one imperative. That is, to stand. Tapos yung mga sumusunod na mga in-enumerate ni Apostle Paul na mga pieces of the armor are all participles explaining to us or giving us the means on how to effectively stand. So para makatayo tayo, suot natin ang mga piraso ng baluti ng Diyos. Una, the belt of truth. Pangalawa, the breastplate of righteousness. This time, the footwear. Isusuot natin sa ating mga paa. Now again, hindi porket sinabing tumayo, para tayong mga sitting ducks sa gitna ng labanan. Hindi tayo pinapatayo ni Apostol Pablo sa gitna ng labanan para magpatalo agad sa digmaan. Pinapatayo tayo ni Apostol Paul sa gitna ng labanan para manalo sa digmaan. That's the uniqueness of our battle stance. And God Himself, di ba, nung sinabi ni Apostle Paul, stand up, binibigyan tayo ng mga pamamaraan para tayo ay magtagumpay habang nakatayo. At yun nga ay sa pamamagitan ng kanya sariling baluti. Now, many scholars argue, pag nagbasa kayo ng mga commentaries, many scholars argue that this weapon means firmness or steadfastness, resoluteness. Yung dahil nakatayo ka ay hindi ka mabubuwal. So kailangan mo ng matibay na kasuotan na pangpaa. Alam nyo, marami sa mga scholars na nagsusulat ng mga commentaries, they are so influenced by the image of the Roman soldier. So paulit-ulit kong sasabihin, bagamat si Apostle Paul was bound to probably not one but two Roman soldiers during that time he was writing Ephesians, while he was in prison right there in Rome. Pero I don't think that
these Roman soldiers gave him the idea. Sabi nila, Roman soldier yan. Kasi yung tinutukoy ni Apostle Paul na footwear ay yung tinatawag na kaliga. Na yung kaliga, it's a kind of leather boots. At yung leather boots na ito na sinusuot ng mga Roman soldiers ay may mga studs, no? May mga patusok-tusok sa ilalim ng mga talampakan nito hanggang dun sa banda ng sakong. Now, what's the purpose of those studs? That's not just for the improvement of their footing, diba? Pagka sila ay nagmamarch ng mga long distances or pumapanik sa mga terrains na may na madudulas, so hindi sila mahuhulog, hindi sila matutumba. Yun ang purpose ng studs na yon. And Roman soldiers wore this kind of kaliga pag sila ay nasa battlefield. Pagkat sabang sila ay nakikipag hand-to-hand combat, hindi sila basta-basta matutumba kapag sila ay tinamaan ng kanilang kaaway. But again, I don't think this is the right way of looking at it, because if this is how we will look at it, it's focusing more on the metaphor rather than the meaning of the shoes or the weapon that the Apostle Paul wants to convey. Hindi tayo dapat nagpo-focus doon sa mga items, kundi doon sa ano yung ibig sabihin ng mga items na yon ng ating armor. Now, the best way para maiwasan natin ang ganitong common mistake is to always ask the question, ano ang iniisip ni Apostle Paul habang sinusulat niya ito? Anong iniisip ni Apostol Pablo habang sinusulat niya ang patungkol sa kasuotang pampaa ng isang mandirigma ng Diyos? Again, not the Roman soldiers. Paul got this metaphor where? From the Old Testament. Matatagpuan natin ito sa Isaiah chapter 57 verse 2. Ganito ang nakasulat sa ang bagong Biblia. Napakaganda sa mga bundok ang mga paa na iyong nagdadala ng mabuting balita, na naghahayag ng kapayapaan, na nagdadala ng mabuting balita ng kabutihan, na naghahayag ng kaligtasan, na nagsasabi sa Zion, ang iyong Diyos ay naghahari. Dito nakuha ni Paul yung imagery ng footwear ng isang mandirigma ng Diyos. Now, what's the background? Alam nyo, nung Old Testament times, panahon nila David, no, ng monarchy, ang city ay fortified with high and thick walls. Walang city during those times ang walang pader. Lahat ng city may pader. Kaya natandaan niyo, there was a time in the history of Israel na wasak ang kanyang pader. Anong nangyari sa mga tao? Umiiyak sila. Bakit? Walang protection ang kanilang syudad. Exposed sila sa mga kaaway ng Diyos. So during the time of Nehemiah, what did they do? They rebuilt the wall. Now, in order, dahil sa sobrang taas ito, para makita nila kung anong nangyayari dun sa kabilang panig ng pader, lalo na kung sila ay nasa loob, they usually place on top of the wall watchmen. Tawag nila doon watchmen. Anong trabaho ng watchmen? Simple lang ang trabaho ng mga watchmen. Mula sa mga malalayong distances, they need to see people approaching the wall. So yun lang ang trabaho nila as watchmen. Titingnan nila sino yung mga tao na papalapit sa wall. So i-identify nila yon. Dalawa lang naman ang kanilang category ng pag-identify. Number 1, friends. Siyempre, makikita nila kung ito ay friends ng city o hindi. Secondly, enemies. Yun lang naman yung dalawang klase ng binabantayan ng mga watchmen.
Alam din nila kung sino ang enemies. Now, ano yung tinutukoy ni Isaiah dito sa talatang binasa natin? Isaiah was referring here to a friend of the city. What particular friend? A herald. Ano ba yung herald? Tagapagdala ng balita. Saan siya galing? Anong balita ang dala niya? Ang mga herald, especially those coming outside the city wall, usually galing doon sa lugar kung saan nakikipagdigma ang kanilang city. So the herald will come all the way from the battlefield to bring the announcement of good news. And what's that good news? That they have won the battle. Yun yung kanyang balitang dala-dala. Ngayon ang tanong, paano ma-identify ng watchman dun sa tuktok ng pader kung ang dalang mensahe ng herald ay mabuti o masama? Diba yan ang tanong? Madali lang para sa kanila. Alam nila na ang dala ng herald na balita ay mabuti kapag ang herald ay tumatakbong papunta sa wall. Yun ang kanilang signal. If the herald is running towards the wall, then he must have good news with him. Ay merong isang example nito na gusto kong share sa inyo sa Old Testament. The 2 Samuel chapter 18, verse 26 and 27. Tingnan nyo. Sa Tagalog, sabi diyan, at ang bantay ay nakakita ng isa pang lalaki na tumatakbo at tinawag ng bantay, ang bantay pinto at sinabi, tingnan ninyo, may isa pang lalaking tumatakbong nag-iisa. At sinabi ng hari, siya'y may dala ring balita. Sinabi ng bantay, sa palagay ko'y ang takbo ng nauuna ay gaya ng takbo ni Ahimaaz na anak ni Zadok. Ang sinabi ng hari, siya'y mabuting tao at dumarating na may dalang mabuting balita. Pag yung herald tumatakbo, diba? Kaya sinabi, how beautiful are the feet of him that brings good news. So, ibig sabihin, pagka yung herald malungkot at napakabagal sa kanyang paglalakad, ibig sabihin, talo sila sa labanan. And his feet are not beautiful. Yun yung ibig sabihin nun. Pag tumatakbo, dala, mabuting balita na sila ay nagtagumpay. Kita nyo? Pero isang bagay gusto yung pansinin niya na hindi nakafocus dun sa paa. Hindi yung paa ang highlight dito. Hindi yung paa ng herald yung message niya. Yung mensaheng dala niya ang hinihintay nila, hindi yung kanyang paraan ng pagtakbo. Another important support for this is kung paanong kinote ni Paul itong Isaiah 52 verse 7 sa Romans chapter 10 verse 15. Tingnan nyo. Sabi diyan sa Tagalog, at paanong sila mangangaral kapag hindi sila sinugo? Gaya ng nasusulat, anong ganda ng mga paa ng mga nagdadala ng mabuting balita, ng mabubuting bagay. Okay, note ni Apostle Paul yung Isaiah 52 verse 7. And then he used it in the context of what? Gospel proclamation. Clearly, the good news is the subject. Diba? Dun sa verse na yon, not the feet of the messenger. So kung nakafocus tayo dun sa anong ibig sabihin ng item na ginamit sa paa, we are focusing so much on the metaphor instead of the message it wants to convey. And the message that it wants to convey is the most important thing about this particular item. So ang tanong, what is the third piece of the armor of God all about? It's about the message or good news of peace. Kapayapaan. Siguro ang tanong, bakit sinasabi ni Apostle Paul na ang kapayapaan ay armas?
Armas ba ang kapayapaan? Di ba hindi? Pag ginamit natin yung salitang kapayapaan sa context ng digmaan, ang kapayapaan hindi armas, ang kapayapaan resulta ng nagtagumpay sa digmaan. Ang ibig mong sabihin ni Apostle Paul, kailangan natin na magkaroon ng kapayapaan between the devil and his demons para manalo tayo dito sa digmaan na spiritual. Sinasuggest ba ni Apostle Paul na magkaroon tayo ng ceasefire with Satan and his spiritual forces of evil? Yung bang ibig sabihin ni Apostle Paul ng kapayapaan na ito? I don't think so. Why? It can never happen. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan kay Satan. Hindi tayo magkakaroon ng kapayapaan sa kanyang mga demons. Eh kung hindi, ano ibig sabihin ng kapayapaan? This is my suggestion. The first battle that must be won is our battle with God. Ulitin ko po yan, ang una at pinakamahalagang digmaan na dapat manalo ang isang tao doon sa digmaan laban sa Diyos. Ang lahat ng tao na ipinapanganak sa mundong ito ay kaaway ng Diyos. Kung hindi ka pamananampalataya ni Jesucristo, ikaw ay kaaway ng Diyos. You are at war with God. Or should we say, God is at war with you. Nakikipagdigma ang Diyos sa iyo. Alam natin na ito ay resulta ng nangyari sa kasaysayan. When Adam and Eve rebelled against God in the Garden of Eden. Ang sinabi ko sa inyo dati, di ba? Ang unang spiritual warfare ay nangyari sa Garden of Eden. Paano nangyari yon? Pumasok si Satan in the form of a serpent. Sabi ko sa inyo, laging si Satan ang nagsisimula ng gulo. Siya lagi ang nagsisimula ng away. Mapayapa ang hardin ng Eden. Walang kasalanan dun Pumasok siya. Gumawa siya ng paraan para makapasok. And then he started a war with the first humans. And he won that war. Nanalo siya doon. Nahulog si Adan at saka si Eva sa kasalanan. They abandoned their loyalty to God. Naniwala sila kay Satan na siya ang nagsasabi ng katotohanan at hindi ang Diyos. And what was the result of that? After their fall, the spiritual battle shifted between humans and Satan to what? Humans and God. Every human beings na ipinanganak outside the garden, hanggang sa panahon natin ngayon, nakikipagdigma sa Diyos. Hindi kay Satan. Bakit? Nanalo si Satan, nakuha niya sa kanyang side ang tao. And of course, God is a holy God. Hindi niya tatanggapin ang taong makasalanan. Ang dapat gawin sa isang taong makasalanan na rebelde, parusahan, itaboy ng Diyos. Yun yung meaning ng pagtataboy ni Yahweh kay Adam and Eve outside the garden. He can no longer accept sinners before Him. They are now at war. Pero may good news. Bago tuluyang pinatalsik ng Diyos si Adam at saka si Eve, mula dun sa Garden of Eden, He gave
a good news. Yung gospel, hindi ito unang narinig nang dumating si Jesus dito sa mundo. Ang gospel ay unang narinig doon sa garden at ang Diyos mismo, si Yahweh mismo ang unang mensahero nito. Tingnan niyo sa Genesis chapter 3 verse 15. Sinabi ni Yahweh, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. May pansinin ninyo itong first declaration of good news was never declared to Adam and Eve. It was declared to the devil. It was declared to the devil. Kaya si Satan doon pa lang sa Genesis chapter 15, alam niya na nagsimula siya ng isang digmaang isinasama ang mga tao laban sa Diyos na hindi niya maipapanalo. Alam ni Satan yun. Kapagkat nagsalita ang Diyos. Nagsalita ang Diyos, darating ang isang Mesyas. At doon mo mararanasan ang ibig sabihin ng iyong totoong pagkatalo. Kaya si Satan is not working full-time to win the battle. Dahil alam niyang talo na siya But he's working full-time to make sure that he will keep more people away from that gospel. Gagawa siya ng paraan para ang mga tao na ipapanganak pa lamang ngayon at sa mga darating na henerasyon, hindi makapakinig ng ebanghelyo. So what is this peace? Ano itong kapayapaan na ito? In relation to all of this that I've said, this is the peace with God. Ang propesiya noon ay isa ng mensahe ng katotohanan ngayon. Ang ipinangakong mangyayari pa lamang noon ay isang pangyayaring tinutukoy sa nakaraan sa panahon natin ngayon. It was not man who initiated peace with God, hindi ang tao ang nagnais na magkaroon siya ng kapayapaan sa Diyos. Ang Diyos ang gumawa ng paraan para magkaroon siya ng kapayapaan sa tao. Ang Diyos ang unang gumawa ng unang hakbang para magkaroon ng kapayapaan na ito. At ano ang ginawa ng Diyos Ama? Pinadala ang kanyang kaisa-isang anak upang sa pamamagitan ng kanyang kamatayan magkaroon ng panghaliling alay sa kasalanan ng mga hinirang ng Diyos. Ano sabi sa Colossians chapter 1 verse 20 sa Tagalog? At sa pamamagitan niya ay pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili. Yan yun. Pagkasunduin ng Diyos sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay sa lupa man o sa langit na ginagawa ang kapayapaan sa pamamagitan ng dugo ng kanyang krus. Ngayon, para makamit ang kapayapaan, nagkakaroon ng mga mediation. Nag-uusap. Let's talk. Let's have ceasefire. Huwag nating hayaang may dumanak ng dugo. Magkasundo tayo. Anong ginawa ng Diyos? Para makamit niya ang kamatayan, ang kapayapaan, hinayaan niya ang kanyang anak mamatay doon sa krus ng Kalbaryo. This peace with God means we are in Christ no longer enemies of God. Ito yung pinipilit sana ni Satan na huwag mangyari. Bago ipinanganak ang Panginoong Jesucristo, ginawa niya ang lahat ng paraan para pigilan na dumating ang Mesyas. Wala siyang nagawa.
Nung dumating ang Mesyas, pinipilit niya na ang Mesyas wag umabot sa krus. Wala rin siyang nagawa. Kapag si Jesus ay namatay doon sa krus ng Kalbaryo, nung namatay na ang Panginoong Jesucristo, nakala niya tapos na. Pero ang Panginoon muling nabuhay. Lalo siyang walang nagawa. Kaya ngayon, ang Diyos nagliligtas ng mga taong nananampalataya sa Kanyang nabuhay na muli na anak. At sino mang nananampalataya, nagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos. Ano sabi sa Romans chapter 5 verse 1? Therefore, since we have been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. Praise the Lord. We have peace with God. Now this is the first meaning of peace. If our feet are shoed with this peace with God, we will be able to stand against all kinds of assaults of Satan, and we will definitely win. Ang pagkakaroon ng kapayapaan sa Diyos ay pagkakaroon ng katiyakan ng mananalo tayo laban kay Satan and all of his demons. Kaya ang tanong ko sa inyo ngayong hapon, do you have peace with God today? Meron ka bang kapayapaan sa Diyos ngayon? Kapayapaan, di ibig sabihin walang kaguluhan, walang gera. Kung ikaw ay hindi Christian, nasa gitna ka ng gera laban sa Diyos. Hindi ka magsisisi, kaibigan. Yung gera ng Diyos na yan, may katapusan. Alam mo kung saan? Kapag tatapon niya sa impyerno. At yung ginawa ni Jesus is the only way for us to escape that eternal punishment. Kaya kung di ka pa Christian, namamanhik ako sa iyo. Consider the peace of God being offered to you by the gospel of Jesus Christ. Now let's move to the second one, peace of God. Alam niyo yung peace with God, merong sequel. Diba? Hindi lang natatapos dun sa kapayapaan sa Diyos, meron pang susunod. Natatandaan niyo yung gabi, huling gabi ng ating Panginoong Jesucristo bago siya hulihin at hanggang umabot sa pagkapako sa krus. Doon sa tinatawag na upper room, on the night before He was betrayed, merong sinabi ang Panginoon patungkol dito sa pangalawang klase ng kapayapaan na pag-uusapan natin. Tingnan niyo sa John chapter 14 verse 27 sa Tagalog. Ang sabi diyan, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ay ibinibigay ko sa inyo. Hindi gaya ng ibinibigay ng sanlibutan ang ibinibigay ko sa inyo. Huwag mabagabag ang inyong puso o matakot man. The sequel of peace with God is peace of God. The sequel of peace with God is peace of God. Ito yung klase ng kapayapaan na alam ng Panginoong Hesukristo. Naranasan ng Panginoong Hesukristo habang nandito siya sa ibabaw ng lupa. Ito yung kapayapaan na ipinakita niya sa atin habang siya ay natutulog dun sa likurang bahagi ng bangka. Habang ang kanyang mga alagad, diba, sa gitna ng napakatinding bagyo, kahit yung mga alagad niya ng mga seasoned fishermen na natakot para sa kanilang buhay. Pero ang Panginoon,
mahimbing na natutulog. Mapayapang natutulog. Yun yung kapayapaan ng Panginoon. Ito yung kapayapaan, uri ng kapayapaan na nagpanatili sa Panginoong Jesucristong kalmado habang siya ay nagdurusa physically, emotionally, mentally, while he was being tortured sa kamay ng mga Hudyo, sa kamay ng mga Hentil, mula dun sa panahon na siya ay hinuli sa hardin ng Gethsemane hanggang sa siya ay pako sa krus ng Kalbaryo. Nakikita niyo yung Panginoon sa kanyang mga salita, mapayapa. May kapayapaan, kalmado. Ito yung kapayapaan na yun. And the Lord said to His disciples that night, I am giving you my personal peace. Ibibigay ko sa inyo ang aking personal na kapayapaan. Sino man na mananampalataya sa Kanya, sino man na magiging Kanyang totoong alagad, sasabihin sa Kanya ng Panginoon, my peace I give to you. Now in Hebrew, we know this peace as what? Shalom. Shalom. In the Old Testament, the most comprehensive description of shalom is cosmic order ordained by God in creation. Pag binasa yung Genesis chapter 1, yan ang shalom ng Diyos. That's shalom. Everything in proper order in the entire universe. God is the God of order. God is the God of peace. Just Genesis chapter 1. That's shalom. Now, pag in-apply natin ito in human experience, usually, ang shalom ay na-identify doon sa buong bayan. Papaano? When law is strictly applied in a nation, pag ang mga pinuno ng isang bansa ay mahusay, sila ay mabuting pinuno, ang isa sa mga sinasabi sa atin sa Word of God na trabaho ng isang mabuting pinuno, ipatupad ang batas ng patas sa lahat ng tao. Anong magiging resulta? Peace and order. Peace and order. So yun ang shalom sa isang nation. Peace and order because law is strictly applied. Now, pagdating natin sa New Testament, shalom carried a whole new meaning. Nag-iba yung kahulugan ng shalom. Hindi na to kadalasang ina-apply sa isang nation. Of course, pagdating natin sa New Testament, strictly speaking, we cannot see it applied to the cosmos, to the world. Why? In Genesis chapter 1, walang kasalanan. Nung pumasok na ang kasalanan, after Genesis chapter 3, everything in the world, disorderly, corrupted, decaying, pasama ng pasama na pasama ang mundong ito. That's not shalom. That's chaos. So in the New Testament, shalom carried a whole new meaning. May bago siyang kahulugan. Hindi na nito tinutukoy ang law and order in a nation. Hindi nito tinutukoy yung kawalan ng conflict or any form of disturbance brought by enemies. Hindi na yun ang shalom. This time, shalom becomes something personal. It talks about us. Tayo, tao. Meron daw shalom ang isang tao pag ang kanyang well-being, ang kabuuan ng kanyang tao, kanyang pagkatao ay maayos in relation to God. That's shalom.
So clearly, Christians lamang ang merong experience ng totoong shalom ngayon. Sapagkat Christians lamang in His well-being ang maayos in relation to God. Siguro ang first instance kung saan makikita natin yung bagong meaning ng shalom ay nung nag-declare yung mga angels ng message sa mga shepherds. Tingnan niyo dun sa Luke chapter 2 verse 14. Sa Tagalog, sabi, luwalhati sa Diyos sa kataas-taasan at sa lupay, ano daw? At sa lupay kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. I think this is the first instance kung saan, for the very first time, peace, shalom, will once again visit the earth. Pansinin ninyo, yung new kind of peace is a result of what? Pabor ng Diyos sa mga tao. Diyos na naman ulit ang nagsimula. Bibisitahin muli ng Diyos ang ibabaw ng mundo ng kapayapaan ng kanyang shalom. Ang away sa pagitan ng Diyos at saka ng tao, malapit nang matapos. Yun ang sinasabi ng mga angels sa mga shepherds. Dumating na ngayong araw na ito ang shalom ng Diyos. Of course, he was referring to Jesus Christ who was just born. Pinanganak ang kapayapaan. Di ba sinabi na Isaiah, sino si Jesus? Prince of Peace. Prinsipe ng kapayapaan. Now during the time of Jesus, nung siya ay nagmi-minister na, He added to this redefinition of shalom a different touch, a touch of spiritual warfare. Tingnan niyo dun sa Matthew chapter 12, verse 29. This is the Lord Jesus speaking. Sabi dyan sa Tagalog, O Panginoon, o papaano bang makakapasok ang sino man sa bahay ng malakas na tao at nakawin ang mga ari-arian nito kung hindi mo nagagapusin ang malakas na tao at saka pa lamang siya makapagnanakaw sa bahay nito. Ang tinutukoy ni Jesus dyan? Bakit ko sinabing spiritual warfare ang ibig sabihin ng Panginoon dyan? Ang ibig sabihin dyan, ang pagdating ng Panginoong Jesucristo, siya yung gagapos sa malakas na tao. Yan yung malakas na tao, si Satan. Gagapusin niya si Satan. That will be the beginning of Satan's losses in battle. Ano ibig sabihin nun? Nung dumating ang Panginoong Jesucristo, dito sa ibabaw ng mundo, ginapos si Satan. Diba sa Revelation 20? Tatandaan niyo yan? The dragon was chained and threw into the endless pit. Ano tinutukoy doon? Ito, binabasa nating talata ngayon. Dumating ang Panginoong Jesucristo, ito yung panahon na hindi na mapipigilan ang paglaganap ng Ebanghelyo sa iba't ibang panig ng mundo. Why? Kapagkat tinalian ang malakas na tao, ang digmaan sa Diyos magtatagumpay sa pamamagitan ng pagpapalaya ng mga nakagapos na mga alipin sa kadiliman at kasalanan. This is Jesus setting the slaves free. That's spiritual warfare. Alam niyo mga kapatid, sa panahon natin ngayon, meron tayo dapat contribution doon. How? By preaching the gospel of peace. Kailangan natin pangaral yung
ebanghelyo ng kapayapaan. At sila na mga pinalaya at naging mga anak ng Diyos, sila mga recipients ngayon ng kapayapaan sa Diyos. Sila rin ang magpapakita moving forward ng kapayapaan ng Diyos. Kaya dalawa lang ang klase ng tao sa ibabaw ng mundo. Sila na mga nananatiling nakagapos sa pagkaalipin kay Satanas at sa kasalanan. At sila na mga pinalaya ng Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na kanyang anak. Sila na mga pinalaya, they have now peace with God and they have now peace of God. Yung unang type ng kapayapaan, ginawa ng Panginoong Jesucristo, ginawa niya tayong kaibigan ng Diyos. Ang sinamang tao na meron dito na hindi pa Christian, ang unang dapat mong gawin para mapalaya sa pagiging alipin ni Satanas, para makaranas ng kapayapaan sa Diyos, pagsisihan mo ang lahat ng iyong nabibigong mga pamamaraan para maging maayos sa relasyon mo sa Diyos. Ang sinamang tao na hindi mananampalataya, gumagawa ka ng paraan para maabot mo ang Diyos. And all of those will fail. You will have to admit that all of your efforts will fail. At yun ang pagsisihan mo. Diba laging sinasabi, magsisi ka sa kasalanan. Tanong ng iba, anong kasalanan pagsisisihan ko? Ako isang mabuting tao. Hindi ako pumapatay, hindi ako nagnanakaw, hindi ako nangangalunya. Anong kasalanan pagsisisihan ko? Ang kasalanan mo na pinipilit mong makarating sa langit sa pamamagitan ng iyong sariling paraan. Yan ang pagsisihan mo. Yung pagpupumilit mo nakapasok sa kaharian ng Diyos na hindi sa pamamagitan ng hari ng kaharian ng Diyos. Yan ang pagsisihan mo. At manampalataya ka na si Jesus na siyang hari ng kaharian, nabuhay, namatay at muling nabuhay upang wakasan ang iyong digmaan sa Diyos. Yung pangalawang klase refers to what the Christian will have now as he engages in his battle with Satan and all of his demons. Diba, pagka naging kakampi ka na ng Diyos, yung dating mga kakampi mo, si Satan and all of his demons, kaaway mo na. So kailangan mong may armas. This time, peace will truly become a weapon. Magiging kapangyarihan mong, magiging kasangkapan mo ang kapayapaan. E paano? Diba, paano magiging kasangkapan ng kapayapaan? Tingnan niyo kung anong sinabi ni Apostle Paul sa Philippians chapter 4, verse 6 and 7. Sabi sa ESV, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and supplication, with thanksgiving, let your requests be made known to God. And the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Nakita nyo? That's the weapon of peace. Kaya yung tanong natin, paano naging weapon yung peace? Peace becomes a weapon when we use it for our protection. Ulitin ko yan. Peace will become a weapon when we use it for our protection. Katulad ng sinabi ko sa inyo last time, protection is always the best preparation. Kaya tayo pinapatindig ng Diyos sa gitna ng digmaan. Dahil pag sinusuot natin ang mga piraso ng baluti ng Diyos na ito, palagi, we are being protected. Kaya yung kapayapaan is also a weapon that will protect us. It will protect our hearts and our minds. Kung wala kang kapayapaan ng Diyos, ang iyong isip laging magulo.
laging balisa. Ay yung puso, laging may pangamba, laging may takot. Si Satan at saka yung mga demons niya, hindi sila titigil para maghanap ng mga pamamaraan para tayo talunin. At ang isa sa mga pinakamabisang kasangkapan ng demonyo ay ano? Worry. Worry. Pagkabalisa. Tulad ng sinabi ni Apostle Paul, nababalisa tayo. Alam niyo, ang nangyayari pag nababalisa tayo, we shift our attention from God to ourselves. Yung focus natin na dapat nakatutok sa Diyos, inaalis natin doon pag tayo nababalisa, nilalagay natin sa ating sarili. This is the simplest definition of this ancient sin. And this makes worrying a very horrible sin. Huwag niyo mamalitin yung kasalanan ng pagkabalisa. Pag tayo po ay nabalisa, when we become worried, anxious, naniniwala tayo sa mga kasinungalingan ni Satanas. Diba sabi ko sa inyo, sila ang pumupunta sa atin, si Satan ang pumupunta sa atin at sila nagsisimula ng gulo. Paano? Naglalagay sa ating mga isip ng mga kasinungalingan. That's where the spiritual battle happens, my friends. Inside our minds. Inside our minds. And Satan is putting lies. Pag nagwa-worry tayo, we are believing the lie of Satan about what? That God is too busy to even consider our trivial needs. So anong dapat natin gawin? Magdepende tayo sa ating sarili at humanap tayo ng ating sariling paraan para ayusin ang ating sitwasyon. That's worry. Ang Panginoong Jesucristo mismo, nag-discuss siya about worry because he believes that this is a very serious sin. Diba sa Matthew chapter 6 verse 25 to 34, pag pinag-aralan nyo, the Lord spent that particular time with His disciples teaching them how to battle worry. Anong solution? Pag binasa niyo yung passage na yun, the solution is straightforward. Ano daw ang sagot sa worry? Trust your Heavenly Father one day at a time. Yun ang solution. Trust your Heavenly Father one day at a time. Yung sa isang araw, wag mo munang isipin. Yung sa isang buwan, wag mo munang isipin. Yung sa isang taon, wag mo munang isipin. Ito muna ngayon. Yun ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Paul is saying the same thing in Philippians. Pag ang buhay natin ay overwhelmed with so many things that we cannot control, ano dapat natin gawin? Bumalik tayo sa Diyos at manalangin. Prayer removes our focus from ourselves and back to God. Yun ang ginagawa sa atin ng prayer. Manalangin tayo. Pag nanalangin tayo sa gitna ng ating worrying, aalisin nito ang ating tingin sa ating sarili, pagtitiwala sa ating sarili, ibabalik sa Diyos na dapat nating pagkatiwalaan. When we pray, we admit that we are finite beings, and we are willing to trust and depend on our Heavenly Father who knows how to fix our situation. That's the solution, nothing else. Sabi, itulog mo na lang. Hindi tulog ang solution. Ikain mo, hindi rin yan. Ipanood mo ng pelikula, mag-movie marathon ka, hindi yan ang solution sa worry. Manalangin ka. When we pray, we experience the peace of God, which is the only solution to a confused mind and a lonely heart
Iba pagka meron tayo nakakausap na troubled person, ang unang tinatanong natin lagi, are you really praying? Nananalangin ka ba talaga? Dahil kung talagang nananalangin ka, aalisin mo ang lahat ng tinitingnan mo sa sarili mo, ipo-focus mo sa Diyos. Hindi ko nakikita ang Diyos, Pastor. Magbasa ka ng kanyang salita. Magpapakita sa iyo ang Diyos. Kaya kasangkapan pandigma ang kapayapaan sapagkat binabantayan nito ang laman ng ating isip at ang laman ng ating mga puso. Pag ang iyong isip ay confused, pag ang iyong puso ay malungkot, dapat ka nang lumuhod at dapat ka nang manalangin. When Satan was defeated when we received peace with God, nung naging Christian tayo, natalo na si Satan. He was defeated already. But we must continue to defeat him daily in our lives using the peace of God. Kaya nga sabi ko sa inyo, yung mga piraso ng baluti, hindi niyo yan uhubarin at lilinisin pagka walang digmaan. Hindi niyo papakintabin pagka walang labanan. Lagi nating suot. Itong baluti na to laging nakasuot. Hindi mo huhubarin. The moment you put them down, delikado ka na. That's the time you are really a sitting duck in the battle. An easy target of the enemy. Kung Christian ka ngayon, diba, you must experience the peace of God before you can share it with others. Kaya ka nga niligtas ng Panginoon, you have peace with God. So dapat ma-experience yung peace of God. Diba? Sa battlefield ng worry. Dapat nagtatagumpay ka doon. That's the only time you can share the peace of God with others. Habang dinadala natin ang peace, ang gospel of peace, we are advancing the kingdom. Lumiliit ang teritoryo ng demonyo. Lumiliit ang teritoryo ni Satan. Kung hindi ka pa Christian ngayon, gusto kong sabihin sa iyo, seryosohin mo yung ebanghelyo ng kapayapaan. Hindi ka magkakaroon ng totoong kapayapaan. Kahit na sabihin mong pag namatay na ako, siguro mapayapa na ako. Mapapayapa ka lang pag si Jesucristo naging Panginoon mo. Doon mo palang mararanasan ng totoong mananalo sa digmaan laban kay Satan and all of his demons. Kaya lumapit ka na sa Panginoon hanggat may panahon pa. Sabihin mo sa Kanya, iligtas ka niya ngayon, iparana sa iyo ang totoong kapayapaan ng Diyos. Manalangin po tayo. Aming Ama, nagpapasalamat kami sa pangatlong piraso ng baluti mo na iyong ipinahiram sa amin. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na ma-experience ng kabuuan ang sequel ng peace with you, and that is the peace that guards our minds and our hearts, the peace of God. Maraming mga Christian nanalo na sa unang bahagi ng digmaan. They have peace with God. Wala nang paghatol. Hindi na sila parurusahan. Pero natatalo sa ikalawang bahagi ng kapayapaan. Ang kapayapaan ng Diyos. Naniniwala pa rin sa kasinungalingan ni Satanas na ikaw ay masyadong busy sa mga malalaking bagay, wala ka ng panahon para sa aming mga maliliit na pangangailangan, kaya kami na lang ang gagawa ng paraan. Inaalis namin ang pagtitiwala namin sa inyo, and Satan and all of his demons started to rejoice. Tulungan niyo po kami, Panginoon,
Alam po namin, it may sound simple, but we are always experiencing defeat in this battlefield, in this particular aspect. Ang aming mga isip, pag naguguluhan na, ang aming mga puso, nalulungkot na, inaalis na namin ang tingin namin sa iyo. Kasi gusto namin ng mga mabilisang solusyon. Wala na kaming pagtitiwala, hindi na kami marunong maghintay, wala na kaming patience. Patawarin niyo po kami. At para sa mga hindi pa mananampalataya dito, sana makita nila ang kanilang mga kaluluwa mapayapa sa inyong harapan. Maranasan nila ang totoong kapayapaan. Yung manaig kayo sa kanila sa pamagitan ng kanilang pagsuko kay Jesus bilang Panginoon ng kanilang buhay. Magligtas nga po kayo. Pagpalain yung mga salitang ito sa aming buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.